ako magkasimba. Gampanan mo, puno ka sa grasya. Dilig sa kaya, mga butanging kalimutan. Alagaran ka. Di mo lang ako magkasimba.
God, aton pakpakan ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Tested and proven sa nangamuyo tungod kay ang nangamuyo nakaabot ni Polo ang iya bata. Salamat sa Ginoo. Sa mga wala nanganak siguro maipabuhat pa ang Ginoo sa inyo. Amen. Praise God. Aton palapakan ang buhay nga Dios. Hallelujah. And this time, salamat sa buhay nga Dios labi na sa adlaw na pud nga Domingo nga iya gihatag kanato nga madayeg mahimaya siya o mapasidunggan siya. Sa sini nga kabuntagon, akong kamo usab hangyon sa pagbarog. Kadayon, let us continue sa aton gitun-an sa Matthew chapter 6 verse 33. Sa sini nga gitawag pagtuon naton right now ang aton lantawon, which is our first estate is God. Tandaan naton, masugod ka kag sa dili, kung dili nimo simbahon ang Dios, dili nimo alagaran ang Dios, may panahon gihapon nga ang imo sangpiton Dios gihapon. Tungod walay binuhat sa sini nga kalibutan nga wala nagikan sa Dios. Ang tanan butang makita og dili makita sa langit ug sa yuta, ini tanan gikan sa Dios nga mao ang ginsuguran og ang gihalinan sa tanan. Kag mao kini ang aton topic, which is our first estate is God. Kung moingon ka nga dili ka na sa Dios or something, i-reject nimo ang Dios sa imo kabuhi, brothers and sisters, maabot gihapon ang panahon nga ang imo katapusan nga sangpiton Dios gihapon. Amen. It is because the Bible says ang aton ginsuguran mao ang Dios. Amo na nga ini nga topic, gusto sa Dios nga ma-restore ang iya intention sa kabuhi naton. Nga ang gihalinan naton, ang ginsuguran naton, walay lain kundili ang Dios lang. Amen. Amo gani na nga ang Ginoo ginaalaw niya ang mga panahon sama sini aron nga makita sa Dios kinsa gyud ang aton sigurohon sa kabuhi. Tungod ang Roma mismo nagsulti, inay simbahon nila ang magbubuhat, ila hinuon gisimba ang mga binuhat, which is ang blessings. Once gani mauyog na ang blessings, apektado pod ang Dios nga imong gialagaran. Pero tandaan naton, bisan walay tao, Dios gihapon siya. Amen. Bisan walay tao nga magsimba, bisan walay tao nga mag-alagad kaniya, still Dios gihapon siya. Amo na nga ini nga topic, yes of course, almost mga part 5 na naton nga gitun-an, pero right now we are now in another side sa Matthew 6 verse 33. Magaampo tatanan diha sa Ginoo. O Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo Dios, labi na sa sininasad nga kabuntagon, sa imo naman pinakamatahom nga extension nga gihatag sa amon. Thank you Lord for such preservations. Thank you Lord for such extension sa life. Lord, kinitanan amon ginakilala nga halin sa imo. Kag Lord, once again, ang imo mga mensahe amon o Dios pagasawan kay mao kini ang pagkaon sa amon kalag. Ikunsat ang imo balang Espiritu Santo nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo. Ihatag o Dios bisan pa man ang anointing sa kaalam, ang anointing sa kahibalo og labaw sa tanan, ihatag sa amon ang Espiritu sa panabot, tungod kini tanan ikaw ang nanag-iya. Dalaygon ikaw ang imo Ginoo Dios, hallelujah. Hamili nga dugo magatabon sa amon pagsimba Ginoo, nga walay kaaway nga magakawat sa mga binhi nga amon karon ipugas. Sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon, amen. Kagamay. So Matthew chapter 6 verse 33, the word of God says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa King James sa Cebuano, apan
Mao'y unahan ninyo ang pagpangita, ang gingarian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. So this is what our another side sa topic naton, as our first estate is God. Si Moses, according pa dito sa Exodus in chapter 32 kag 33, giingnan sila sa Dios tungod this time ang yuta sa Kanaan preparado na. Ingon pa sa Biblia, labi na dito sa libro sa Numeros, gidescribe ang yuta sa Kanaan. Ingon pa sa mga spies nga miadto dito sa Kanaan, ang prutas nga ubas o ang grapes nga ilang gibitbit parehas sa butong kadagko. Ang mga produkto dito sa Kanaan, which is mga giants nga mga gitawag produkto, tungod kay ang nagkultivate sa yuta nga Kanaan ang mga higante pod nga mga tao. And this time, the land of promise, which is the land of blessings, preparado na para sa mga kaanakan sa Diyos. Sa gitigom na sa Diyos ang mga Israelites, giingnan sa Diyos si Moses, this time, lakaw na kamo sa yuta nga saad nga akon gipromisa sa inyo, yuta kini nga puno sa pagkabugana. Lakaw kamo og panag-iyahan ninyo ang yuta nga akon gipromisa sukad pa sa inyong katigulangan. Siling sa Dios, apan dili kumukuyog kaninyo kay base kon pamatyon ko kining nga mga tawhana tungod kay gahi sila og ulo. Siling sa Dios, apan ayaw kabalaka tungod magauna ang akon mga anghel o ibutang ko ang akon mga anghel diha sa inyo likuran. Lakaw kamo panag-iyahan ninyo ang yuta nga akon gisaad sa inyo. Mao kini ang gisulti sa Dios dito kang Moses, which is a land of full of blessings. It is a land, it is what we call as a land of promise. But you know, brothers and sisters, lantaw naton ang response ni Moses sa chapter 33 in verse 15 pakadto sa 23. Ingon pa diri ni Moses. Si Moses maingon kaniya, kung dili ka muuban ka na mo, ayaw kami pabiyaan ni ining dapita. Amen. Kung si Moses aton pangutanon, yes, of course, para sa iya, hindi importante ang land of promise without the presence of the Lord. Nakasabot si Moses nga ang pinaka-importante sa iya, hindi ang yuta sa Kanaan. Ang importante sa iya, amo ang Diyos. So brothers and sisters, what we want of this life, it is not a blessings. Amen? What we want of this life, it is not a blessings, but the blessers. What we want is not healing, but the healer. What we want is not a provisions, but the provider. What we want, it is not a kingdom, but the king. What we want, it is not a splendor of the palace, but the owner of the palace. Amen? And Moses said, what we want, it is not a Canaan, but the presence of the Lord. Amen. Adi mo lang, amo ni ang ultimate nga lalambuton sa usa ka Kristohanon ang presensya sa Dios. Tungod kahibalo si Moses nga kun ang Dios ara sa iya, pila pa kaha nga duta nga saad ang maangkon niya. Kahibalo si Moses nga kun ang Dios ara sa iya, daghan nga mga blessings ang maglambot sa iya. Kahibalo si Moses nga kung ang Dios ara sa iya, walay pagkaubos ang tanan butang, kay nga man ang iya giuna og ang iyang gipangita sa kabuhi, amo ang tag-iya sa Kanaan, amo ang tag-iya sa tanan butang, amo ni ang gipangita ni Moses.
Amen. So what He want is a blessers, not a blessings. Yes, of course, ang aton sigurohon, ang nagapanalangin, hindi kay ang panalangin. Amen? Kay kung sigurohon nimo ang panalangin, pagkaubos sa panalangin, unsa man? Amen ba? So what we want is the blessers, ang nagapanalangin, kay nga man amoning source sa blessings. Hindi naton pagsigurohon ang provisions. Ang sigurohon naton ang provider. Ang provisions maubos. Be, sino diri sa inyo ang nangumpra karon nga ang inyong gikumpra nga bugas, usa ka sako o buwad, 5 ka kilo. Kinsay nagtuo sa inyo nga di na maubos? Oh, hindi na maubos kung ninyo lang lantawon kag bitay-bitayon. Amen? So what we need, it is not a provisions, but what we need is a provider, which is ang Diyos nga naga-provide. Amen? Mabito na nga, what we need is not healing, because may pinaka-importante pa sa healing. Kinsa ang pinaka-importante sa healing? Ang healer. Nga mo ang Diyos. Amo na nga tungod kay healing, ang imong gipangita, bisan miracle dito ka, kay healing man ang imong gipangita. Pero kung ang imong gipangita is healer, what you need is God. Amo ning punto diri. Our first estate is God. So brothers and sisters, no choice ang tao sa pagkatinuod lang. Bisan ano pang isulti naton, bisan unsa pa ang aton nga gitawag himon sa sini nga kalibutan, no choice ang tao. Mualagad man siya o dili mo alagad, someday mubalik yapon siya sa Dios. Amen? Because his first estate is God. No one can escape in the presence of the Lord. Bisan mo ingon pa ang tao, dili ko sa Dios, mopalayo siya. The Bible says in Psalms 139, asa ba ako paingon aron mapahilayo sa iyang presensya? No place nga mahide naton ang aton kabuhi sa Dios. So no choice ang tao, kay nga naman may panahon yun sa kabuhi niya nga mubalik siya sa iyang ginghalinan, mubalik siya sa ginsuguran, walay lain amo ang Dios. Amen. So what we need, it is not for everything. What we need is God Himself. Amo na nga si Moses, para sa iya, ang importante dili ang kanaan. Para kay Moses, ang importante dili ang anghel. Ang importante para kay Moses, ang Diyos. Sila pa na Ginoo. Unsao man namon ang kanaan kung dili ka dito mukuyog? Amen? Unsao man namon ang yuta nga saad kung dili ka mukuyog? Unsao man namon Ginoo ang panalangin kung dili ka mukuyog? Because I know sa mindset ni Moses, kahibalo siya nga ang pagdumala sa sini nga mga tao kung walay Dios siya do kagubot. Amen. So para kay Moses, ang ultimate kag final para sa iya kabuhi ang presensya sa Dios. Amuning gisulti sa ato ni Kristo Jesus sa Matthew 6:33, una ang pagpangita sa Dios. Kay nga naman, this is our first estate. Amen. Amo na nga si Moses kahibalo sa sini. Amen. You know, brothers and sisters, kung lang taon na ton, dito sa Genesis, sa chapter 1, in verse 27 to 28, because lang taon na ton, ang gitawag ang clear kag original nga intention sang Dios sa iyang creations. Lang taon na to na ano gyud ang clear kag original nga purpose between man and blessings. Lang taon na to ang original kag clear nga purpose kag intention sa Dios why He created man and then the blessings. Lang taon na to ng Genesis chapter 1 verse 27 to 31. Gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babaye. So duha lang. Sama sa iyang dagway o gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda. Take note, Take note. Ang original
kag clear nga intention sa Dios sa blessings kag sa tao, may gisugo ba kag may gistate ba ang Dios nga pangitaan ninyong panalangin? May nakita ka mo? Ang statement diri, dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, o sa tanang ihalas nga mananap. Dayon, busa mingon ng Dios, gihatag ko kaninyong tanang matang sa tanang mga binhi o sa tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. This is a clear, amen, intentions since from the very beginning. Grabe kaklaro. Amen ba? Siling pa sa Dios, kamo ang magdumala, kamo ang magbuot. Amen. Pero karon, kinsay nagkontrol sa imo, ing nakuno imo katapat. Amen. Kinsay nagkontrol sa imo. Declare an original intentions of God since from the very beginning, ang tao gibutangan niya og gahom to dominate sa kalibutan, to dominate sa blessings, to dominate sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Meaning, siya ang mag-control sa mga panalangin nga gihatag siya sa Dios. Amo na nga ang gitawag ang right order of life gibaliskad naton. Amen ba? Since nga nakasala ang tao, nabali ang divine arrangement. Amen ba? Karon, kinsa man ang nagdumala sa imo kabuhi? Ang blessing o ikaw? Amen. Lingya ang inyo tapa, di ba ang naong daw kulyada? Why? Because something instead nga ini nga dominion i-exercise naton, meaning ang Dios naton, ang blessings nga gistate sa Dios is a blessings of a family. Ang blessings dire nagsugod yun sa pamilya. Ano ni nga blessings? It is the word ashers and the word kung lang tao naton barach. Meaning, ini nga gitawag blessings, ang punto sa Dios, it is talking about a happy home, a blessed home, and mostly it is successful sa ilang relationship. Segunda dayon ang outside. Diin ang starting point sa blessing, it is sa inner, sa family. Amen? Kag pag-abot na dito sa blessings or something sa creation sa Dios, sa mga isda, sa mga katanuman, tanan nga ara sa palibot sa tao, ang gisulti sa Dios, dumalaha sila. Meaning, kontrola sila. Kamong mag-uyat. Amen? Kamo ang mag-uyat sini. Hindi kay kamo ang uyatan. Mga kaigsuonan, hindi ta pa control sa blessings. Amo ganin nga baliko na kon, imo kita pila ka bise sa mga Kristohanon nga mabarter niya ang Dios bisan sa pinaka-importante na nga bahin siya kabuhi kay ngaman ang blessings amo ang iya giapas. Amo ning clear kag original nga intention sang Dios sa iya creation. Dili kakabasa in the beginning nga ang panalangin pangitaon. Amo nang gistate ni Christ sa Matthew 6:33. Una pagpangita ang Dios. Ano dayon ang gisumpay niya? Kay kini tanan nga mga butang igadugang raw niya diha kaninyo. Amen? Amo nang ako nagtuo,
ang Bible kun lang taon na ton sa sini nga passage sa Genesis number 1. Ingon pa diri, why God created man? First, He wants to establish His family from heaven to earth called sons and daughters. Amen? Kita tanan, gitawag ta sa Dios nga mga anak niya. Mabitan ang kanta naton imong makita, may worship ta diri nga kung imong gituhuan, gidawat, mahimo kang anak sa Dios. Di ba? Amen? Because you are considered as sons of daughters of God. Amen? Amo na nga imo tapat is of course, bisan lain ka mo na, pero igsuon mo na. Amen? Lingay mo tapat, pareha ba ka mo na? Dili, pero igsuon mo na. Because the Bible says, God extend His family from heaven down to earth. Amen? And then the second things, He created man because He wants to dominate sa iya nga binuhat. May ara ipahimo ang Dios sa aton, sama sa gisulti ni Sister Bibi sa iya prayer nga nung wala gihatagan ang mag-asawa pa anak tungod kay may ipahimo pa ang Dios sa ila. Amen? To dominate. Amo ning gi-state tayon sa Genesis. Dumalaha sila, kamoy magbuot. Amen? Sa mga isda. Kinsay nagpalit dire sa inyo og tulingan nga sa nagpalit kamo sa tulingan, ang tulingan nagsulti, un-uni lang ko ha. Kaya kinsa nakadungog? Wala oy. Diba? Kinsa man na magbuot kung ano nga putahe? Ikaw. Amo lang nang natuman. O kinsa man diri nag-iiyaw sa baboy nga ang baboy nag-iwik siya, kalderitasa lang ko ninyo, ayaw lang food supplement Diba? Wala. Nga na. Ikaw ang magbuot. Amen? Something nga may gihatag nga gift ang Dios sa aton to control the blessings, to dominate the blessings, to manipulate the blessings. Pero ang nagakatabo karon, sino ang gidumala sa blessings? Amen. Kinsay nagkontrol sa imo kabuhi? Di ba ang blessings? Amen? Amo na nga usahay sa panimalay, labi na sa mga asawa. Amen? Kung why na gani gitawag financial, di ka nakasabot kay magsige na lang dayon og maoy. Amen? Kinsay nag-operate sa ilang kabuhi? It is a blessings. Amen? Ang pinakanindot, may blessing mang kagwala, maintain ang imo commitment sa Diyos. May kulyada man kagwala, maintain ang imo pagpalapit sa Ginoo. Amo ning gi-state diri sa Genesis chapter 1 verse 28 going sa verse 30. Amen? And then according pa sa siningaton nga gitawag pagtuon kulang taon na to. Ang Matthew 6:33, God wants to restore His original intentions to His creations. Gusto sa Dios nga ma-restore ni. Kay nga naman, since nga nakasala ang tao, imo makita, naguba ang divine arrangement. Naguba ang order sa spiritual. Amo na nga may mga tao nga namatay pagpangita lang sa panalangin. Amen? Kay nga naman, iya giguba ang clear kag original nga intention sa Dios. Amen? So Matthew 6:33 teach us a right order of life. There is a divine order, a biblical arrangement. This is what a biblical arrangement. Amen? Dayon, siling padere. God is commanded us to seek His presence, not the blessings. To seek blessings, it is not our concern, it is God. To seek God first is our responsibility. So do not miss this teaching or violate this biblical concept and scramble these principles. Amen? Ayaw gid paghimuha nga imo ni nga gitawag sagol-sagulon. You must follow this divine arrangement. Amen? First is God, and the Bible says the concerns of God is our needs. Unaha lang ang Diyos. Galing kita manggod sa aton kabuhi, tungod bitaw ang aton nature sa pagkamakasasala. Abi mo lang ang nature sa pagkamakasasala. Gi-course baya ang tao.
Amen. Ano ang nature sa pagkamakasasala? Siling pasang Dios kay Adan, hindi ka makakaon kung dili ka magpatulo sa imong singhot. Maghago ka tibok mo nga kinabuhi og pagkahuman sini mamatay ka. This is a curse. Amo ning tunglo sa mga makasasala. Amo na nga hindi naton paghimuon ini nga gitawag sistema kay nga man giluwas ka na sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Lanong giambal dito sa Galacia. Gibitay siya sa kahoy, gilansang sa cross, pagpakita nga siya gitunglo. Aron kita nga mga tinunglo, mangingawas nun sa tinunglo. So dili ka na idalom sa tunglo. Gawas nun ka na sa cars. Amo na tungod ka, gawas nun ka na sa cars, nagpasabot, dili na ang imong kinabuhi, nga magago ka, usa ka simana, 7 ka adlaw, hangtod mamatay ka. Hindi na naamo ng cycle sa imo kabuhi. Amen? Sige na imo katapad, dili na namang cycle sa imo kabuhi. Na, maghago ka, tibuok, simana, ulaw, then pagkahuman, mamatay. Just imagine that. Amo nang lihok sa mga tingin. Pero ikaw, brothers and sisters, gibayaran ka sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus, meaning giluwas ka niya gikan sa tunglo. Kag nangin gawas nun ka tungod kay Kristo Jesus nga aton Dios kag aton manluluwas. Amo nang arita sa simbahan. Amen. Arita sa simbahan ato lang mga tao nga tinunglo. Yes, of course, dagko ang income pero lantawa lang may natigong ba wala. Kaya mo ning ila cycle sa kabuhi. Pero kita mga kaigsunan, ang cycle sa kabuhi naton, pag-alagad sa Dios, pamilya, pasalamat, pag-alagad sa Dios, pamilya, trabaho, and this is what the cycle of the believers. Kay nga man, gibutang ang simbahan, aron amuni ang iya nga gitawag exposure, kag amuni ang outlet niya, kag labaw sa tanan, ari diri ang enjoyment niya. Palapakan nato ng Ginoo. Amen. So do not scramble these principles, brothers and sisters. You must arrange a good and a right order of life. Amen. Ang Biblia kung lang taon naton, dunay tulo ka biblical nga truth nga aton makita sa Matthew 6 verse 33. Ingon pa diri, to seek God, this is the spiral of a human origin. Amen. Balikon naton, kita tanan gikanta sa usa ka Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan. So meaning, kung ang imo desire, kag ang imo nga gitawag goal sa kabuhi, amo ang pagpangita sa Dios, meaning, you are now in a perfect place. Amen ba? Number 1, to seek God is the spiral of a human origin. This is our perfect and right dwelling place. Our first estate and beginning. Amo na nga ang Kristohanon, kung magsigi sa dot-dot, sa pagpalapit sa Ginoo, pag-alagad sa Dios, pagpangita sa gitawag sa presensya sa Ginoo, brothers and sisters, you are now in a right place. Amen. Nga man, your right place is God Himself. Amo ni ang imo insakto nga dapit. It is what our dwelling. Tandaan na to na, there is no such thing as safetyness or assurance sa sininga kalibutan. Hindi ka gid pwede nga makaingon, diri ko mutago kay safety ko sa kalamidad. Dili ka makaingon sina, diri ko mahukmong kay safety ko, kag may kasiguruhan ko sa sining akong gitaguan. You cannot say that. Amen? Because there is no such thing as safetyness and assurance sa sininga kalibutan. Isa malanggod ang safety sa tao, kag kasiguruhan sa tao, ang presensya sa Diyos. You know, just imagine, brothers and sisters, latawa lang. Inga na, gipakita sa mga Amerikano ang ilang supremacy through sa pagpatindog sa Twin Towers sa New York. What is safety place and have a great assurance kay nga man gibuhat ang Twin Tower dili sa halublak kag semento,
Puros tanan metal halin sa pundasyon hantod sa ibabaw. Ang kabaga sa metal, mga dos ang kabaga. Dili halublak, dili simento, ang gigamit mga pure metal nga mga lagpad nga mga metal halin sa pundasyon hantod sa ibabaw. What is safety place para sa ila? What a great assurance para sa ila? Pero lang tawa, gipakita gyud sa tibok kalibutan nga ang binuhat sa tao, it is almost nothing. Why? Ang Dios lang amo ang may kasiguruhan. Amo na nga baliko na kon, usa sa gitawag sa mga engineers sa Titanic, ang usa sa mga pasahero nag-ingon, wow, what a greatest kind of ship. Ang engineer nito ba, yes, even God cannot sink the ship. Silang pa niya, bisan ng Dios, dili kalunod sa sining nga barko. Amen? Gi-challenge nila ang Dios. Why unta labot ang Ginoo, pero gi-challenge ang engineer kay nga what a boastful kind of man. Ang tao, grabe kahambog ang tao. Ingana. Sa naglawig na ang Titanic April 12, 1912 dito gikan sa gitawag sa London. Abi mo lang, ang tag-iya nakasakay kay gusto siya nga musaksi sa kadasigon sa Titanic kay during the time sila ang pinakagitawag kusog kayo nga ship. Kag first nga voyage to niya, una gito niya nga biyahe. Abi mo lang, didto pa lang sa New York, daghana ang nagulat kay nga gusto sila ma-witness sa Titanic. Gi-estimate dito moabot April 14, 2 days. April 15, 3 days nga gitawag biyahe. Silang sang tag-iya, pakusgi pa kay ipakita naton sa tibok kalibutan nga ining barko naton among pinakakusog sa tanan nga barko. Amo to nga ang kapitan no choice sa gi-full speed ang dagan sa gitawag sa Titanic. Amo to nga pagkabangga sa ice, waay dayon imo makita na hatagan sa insakto nga gitawag paghunong kay nga hindi na mapunggan kay ara sa full speed. Nga gi-challenge ang Dios. Hindi nimo ma-challenge ang Ginoo. Amen. Ang Tower of Babel sa panahon ni Nimrod, if you read in Genesis chapter 11, unsay gisulti ni Nimrod, magtukod ta usa ka gitawag turi. Aboto naton ang langit, siling pa ni Nimrod. Ipakita naton nga kita nga mga tao makasarangta sa gihimo sang Dios. Amen. Pero siling pa sa Ginoo, mga naog kita og libogo naton sila. Nagpasabot, there's no such thing as a human invention nga makalabaw sa makagagahom nga Dios. Amen. Amo na nga ako na to, ang insakto nga lugar amo ang Dios. Amen. Way tadaganan. Ang Japan ang hambog nga ang ilang mga building kag mga balay bisan pila pa ang linog nga mag-abot, dili sila madisgrasya kay ang ilang mga gitawag pundasyon may mga biring sa idalom nga kung muuyog-uyog mudagandagan lang ang ilang nga gitawag building. Ingana, may mga spring dito sa idalom nga igo lang nga murag magdribble-dribble ang ilang mga balay. Kung lang tao ninyo sa video, ang iba niya mga hapon paglinog ni katawa pa nga ordinaryo na lang sa ilang linog. Pero why sila kahibalo, may tsunami nga naglambot. Kuha ninyo nga ang tao why kahibalo nga ang assurance kag safetyness ara lang sa Dios. Amo ning giyambal diri. Amen. Amo na nga siling pa diri sa Colossians chapter 1 verse 16 ingon pa diri, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels. Ingon pa diri, everything God started in Him and finds its purpose in Him. Ang tanan butang diin nagsugod sa Dios.
Walay binuhat sa sini nga kalibutan nga wala naghalin sa Ginoo. Kag amo ning topic naton, our first estate is God. Nagpasabot, no choice ang tao bisan unsa pang buhaton niya. Last moment sa kabuhi niya, ang Dios gyapon ang tawgon niya. Kung dili siya katawag, sang buhi pa siya kay kasagaran sa mga tao tungod ang strongholds nga gihatag sa tao. Labi na ang tao nga wala na convert, amo ang gitawag ang self-righteous nga life, ang pagkareliyoso nga kabuhi nga wala na plaster sa kasulatan. Kasagaran sa mga tao nga way sa Dios ang tawgon gyud ang mahal nga birhen San Antonio de Padua. Mamatay siya nga wala gid niya nasangpit ang ngalan sa Dios, pero masugot siya kag sa dili kay ngano man kung maimpirno na siya didto gyapon siya mutawag na sa Dios. Atong gihambal sa Philippians, ang tanan binuhat sa langit ug ibabaw sa yuta ug idalom sa yuta magasangpit sa ngalan ni Hesus. Pero ang Biblia nagambal, ulahin na kay impierno na siya. Amen? So brothers and sisters, diin man ang aton unahon sa kabuhi. Natural, kung diin ta naghalin. Amen? Amuning siguruhon naton, amuning unahon naton, nganong mangita matas mga butang nga way kasiguruhan. Amen? So dirita i-plaster ang kabuhi naton. Amen? Amo na nga siling padre sa aton nga notes, we need seen all of the serious consequences ingon padre sa Bible. Rebelled, everything was under the curse. But the saddest things that happened in the Garden of Eden, that when Adam and Eve commit sin, they were hiding from the presence of the Lord. Ang pinakapait nga nahitabo dito sa Garden sa Eden, hindi kay ang pagpakasala nila ni Adan kag ni Eva, ang pinakapait kay ngaman mitago na sila sa Dios. Ang Biblia nagambal, walay sala nga dili ma-restore. Walay sala nga dili mapasaylo. Pero ang pinakakuyaw, kung mutago ka na sa presensya sa Dios. Meaning, si Adan kag si Eva, nagpalayo na sila sa right dwelling place nila. Amen? Nagpalayo na sila sa right dwelling place nila. Amo na nga may mga Kristohanon nga katagom sa kabuhi. Kabuhi nga nag-alagad sa Dios. Ma-challenge ka kay nga man mix ang kabuhi sa mga tao nga nag-alagad sa Dios. Hindi ba? Tataw ninyo mga nauna, mix ang kabuhi sa mga nag-alagad sa Dios. Makasinati kag kalipay, makasinati kag kasubanan, amen? Makasinati ka mga challenges labi na sa balatian. Pero may mga tao tungod sa kakitid sa pangunahuna, mubiya sila sa right dwelling place. Kay nagtuo sila nga ang solusyon amo ang pagbiya, pero sa nagbiya na ano ang nahitabo. Amen? So ako nagatuo, ang pinakapait sa kabuhi sa usa ka tawo kung mubiya ka sa insakto nga dapit nga mao ang Dios. Ingnay mo katapad, ayaw pagbiya sa insakto nga dapit. This is what your right dwelling place, brothers and sisters. So to seek God, it is what a right dwelling place. Amen? Amo ning pinakapait nga naglambot sa kabuhi ni Adan kag ni Eva. Nagtago sila sa Dios. Amo na nga siling pa dito sa Biblia sa Genesis chapter 3 verse 7 to 8, ingon pa diri sa pulong sa Dios, pagkahuman gayud nila kaon abli ang ilang salabutan og nakita nila nga hubo diay sila, busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. Because this time sa wala pa nakasala si Adam kag si Eve, gibistihan sila sa sakay na glory sa Dios. Amen? Kag sa nakasala sila, nahukasan sila. Amen? Ang Biblia mismo nagsulti, si Kristo Jesus sa wala pagilansang sa krus, unsay gibuhat sa iya, gihukasan siya. Aron kita nga gihukasan sa siya kay na glory, masuluban pagbalik sa himaya sa Dios. That is the word of God says. Amen? Verse 8, sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan.
Amo na usa sa mga matun-an naton sa mohon kay nga sa diha nga namatay na ang espiritu sa tao since ang sense of hearing niya nagpabilin. Amen? Kaya amo nang giambal dito sa Roma, faith cometh by hearing and hearing and hearing by the word of God. Patay ng ila espiritu, but yes of course, ang ila sense of hearing nagpabilin. Silang padre, nadungog nila ang Ginoong Diyos. Amen? And then the Bible says, mitago sila sa kakahuyan. Kinsa ila gitaguan? Kadumdum ka mo, kinsa nag-experience sa inyo, ini bang do may diferensya na ang imo relasyon sa Dios? Labi na may nahimo ka siguro bang hindi maayo? Amen? Hindi usahay kalikayan nga masugatan nimo si pastor, di ba nung mangita ka lugar di ka makatago? Tinood na dili. Tinood. Di ba? Duway ka na iskapuan, di ako. No choice ka na. Di ba? Basta may problema ng imo relasyon, di ba? May something wrong na sa imo kasing-kasing. Dumangita ka diin ka mapaiple. Subong sina. Labi na kung naghimo ka sa mga butang nga wala gi kahimaya sa Dios. Amen. Amo na ang mga problema usahay sa tao. May pagani nga muprangka ka nga dili ka makadaog sa imong kaluyahon. Amen? Ingana. And then the Bible says, kung lang tao na to na, hindi lang kay si Adam kag si Eve. Si Adan kag si Iba, mitago. Pag-abot na dito kay Cain, ingon pa diriya, after Cain murdered his brother Abel, he will fling away from God's presence. Si Iba kag si Adan nagtago lang. Pag-abot na pod sa kay Cain. Kay kung lantaw nimo ang libro sa Genesis, sa pagpakasala na ni Adan, siling ang Ginoo, dili ka makakaon kung dili ka magpahago o dili ka magpatulo. I mean sa imong balhas, apil ng sipon. Ingana. Dayon ang Biblia nagambal, kung maghago ka, antes pa muhatag ang yuta o abot. Meaning, may ara pa ihatag, abot ang yuta. Pero pag abot na dito kang Cain, siling sa Dios, bisan unsa ang imong itanom, dili na muhatag og abot ang yuta. Meaning, in every sin that commit sa tagsa ka henerasyon, may mga consequences pod nga mapuno. Amen ba? Dito kang Adam, makahatag pag-abot ang yuta kung mutrabaho siya. Pero dito kay Cain, bisan ano pa niya nga trabaho, dili na muhatag ang yuta og abot. Amen? Ngaman, in every dispensations, in every generations, nga makumit sa tao, lain po ang consequences nga magdangat sa iya. Let's say karon, imo makita sa aton kapanahonan, may mga sakit karon nga hindi na nimo imo makita, masiling ka nga, grabe nga sakit. Amen? Kaysa unang sakit sa Bible, natural ang mga sakit, di ba? Mga hubag-hubag sa panit, something unsa pa na. Pero karon grabe ng sakit. Sanla, ara na sa Bible, pero karon mas labaw pa. Ang age, ingana, inatanan, nagapato nga consequences tungod sa sala sa tao. Sila yung padiri sa Genesis 4:11-14. Karon tinunglo ka na, og isalikway ka sa yuta, diin, ang dugo sa imong igsoon, imong gipatay, miagas o mituhok. Kung mag-umaka, ang yuta, dili na muhatag kanimong abot. Grabe kapait. Amen? Sila ang Ginoo, kung muumaka, ang yuta, dili na muhatag og abot. Amen? Kung managat ka, ang dagat, di muhatag og isda. Ingana. Di ba? Grabe kapait ang gihatag sa Dios sa iya nga consequences. Amen ba? Kadayon, ang Biblia nagambal, ang yuta, dili na muhatag kanimong abot. Magtago ka o maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. Verse 13, si Cain ingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan ining yuta o gikan sa imong atubangan, maglatagaw o magtago ako sa kalibutan o patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. And this is part sa consequences. So brothers and sisters,
according pa sa notes naton, the life of man upon the earth is a life away from the presence of God, wrenched loose from that blissful center, which is our right and dwelling place. Meaning, ang tao karon wala na nakatultol sa insakto nga lugar nga gidisenyo siya sa Dios. Ang tao karon wala na nangita sa insakto nga lugar nga diin dira siya ipahimutang sa Dios. Ang tao karon ang gipangita niya ang iyang kaayuhan. Instead, ang insakto nga dapit para sa iya. This is what our blissful center, the presence of the Lord. Muna nga, ang Matthew 6:33 nag-ingon, unaha-una, pagpangita ang Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoo. And you know, our first estate, which we keep not, we lose of which is the cause of our unceasing restlessness, striving for the things of this world, miserable and trouble are the consequences. Amen ba? Lantawan ninyo, ining grabe ninyo nga pagpaningkamot, inangway na kamo panahon sa Diyos, ang miserable nga kabuhi mo'y magdangat. Amen? May mga pamilya ko nga nakita tungod sa kabisi na sa bana kaga sa asawa, imo makita nangin miserable na ang ilang kabuhi. Amen? Ang bana mo duty halin sa alas 7 hangtod sa hapon. Pagkagabi na pod imo makita ang asawa. Inig adlaw wala ang bana, pag-abot sa asawa, yes, wala na pod ang bana. What a miserable kind of life. Amen? Amo na ang mga trahedya nga hindi karon mapunggan. Amo na nga ang katapusan imo makita is magbuwag ta. Amen ba? Why? Because this is part sa consequences. Pakpakan na ito ng Ginoo. Dayon, siling padre, seeking God. God's will in our lives that we should pause on into His presence and live our whole life there. The reason why created us, sabi nyo lang, hindi kay para sa panalangin. The reason why God created us, ang purpose sa Diyos, dili ka para ka sa blessings, para ka sa work. The reason why man created, ang Isaiah 43 verse 21 nagaingon, ang katawan nga akong giumol, alang sa akon kaugalingon, which is your right dwelling place, aron daygo nila ako. And this is the ultimate reason nga nung gibuhat ka sa Dios. Amen? Ingnay mo katapad, ang muning rason nga nung gibuhat ka sa Ginoo. Amen? Sabi nyo lang, gamay lang nga arithmetic, kag huna-huna ang aton gamiton. Kung ang reason nga gibuhat ang tao para sa blessings, hindi mamatay ang tao. Kaya nga naman, isilang kaganit blessings, part diha ang kwarta, everything. Kung gibuhat sa Dios para sa blessings, hindi mamatay ang tao, kaya nga naman, kung para sa blessings, ang blessings, amo ang sustenance, kag source niya. Nakuha ninyo? Gamay lang nga arithmetic. Amo nang ang tao, inigkatiguang niya, kung para sa blessings, iya magastuhan ang iyang pagkatiguang o mabalik na po siya sa pagkabatanon. Kaya para man siya sa blessings. Amen? Amen ba? Kung ang iyang kinabuhi, himatyo na, mabayaran lang niya, kaya nga man, ang blessings para sa iya. Galing, ang Biblia naghambal, gihimo ta sa Dios, hindi para sa sininga mga butang, gihimo ta sa Dios para sa Dios. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga ako nito, ingon padre, it is more than a doctrine to be held, it is a life to be enjoyed every moment of every day. Ang Psalm 16 verse 11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay o nagdalag katagbawan hangtod sa kanturan. Amo na nga siling pa ni Sis Lewis, kung dili ka malang malipayon sa imo pag-alagad sa Dios, ingon pa niya,
nganong palangit ka pa man. Amen? Nakuha ninyo ang punto ni C.S. Lewis? Bikin sa'y malipayon diri sa pag-alagad sa Ginoo. Linga ako ng inyo tapad kung nang naong ba malipayon. Do ang iba dogi torture, di ba? Dogi torture nga naong. Yan na. Balik ko na kon, ingon pa ni C.S. Lewis. Kung dili ka man lang malipayon sa pag-alagad sa Diyos, nganong naghandom ka pa man palangit? Amen? Amen ba? Amen. So, in reverse, kung di ka man lang malipayon sa pag-alagad, impirno na lang. Diba? Because with His presence, there is fullness of joy. Amen. Sabi nyo lang, siling pa ni usa sa mga author sa Talmud, which is the Jewish writing kang Josephus, ingon pa niya, accountability ta nga mga Kristohanon, just in case kung moatubang nata sa Dios. Inablang gistit sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Amen? Meaning, alagari ang Dios nga malipayon. Kinsay malipayon nga nagalagad sa Ginoo. Amen. Be, kung kulyadahon isa ka buwan, malipayon ka? Ina ko no, kung malipayon ka sa kabuan, kung kulyadaw sa kabuan, malipayon ka? Ina ko no balik, kung may kwarta ka, malipayon ka? Diba? Malisod. There is fullness of joy. Amen? Amo na nga ako nagto, pagsiling ni Christ, pangitaha una ang Dios, meaning diha magud sa presensya sa Dios ang tanan ara. Sa imo needs, kayuhan ba sa balatian? Ara sa Dios. Siling ka financial blessings, ara sa Dios. Siling ka preservation, ara sa Dios. Protection, ara sa Dios. Extension sa kabuhi, ara sa Dios. Amo nang gistit ni Kristo Jesus nga unahon siya kay ang tanan naton nga needs ara sa iya. Amen. Bisan ang mga psychologists, amen, di ba? Sila si Abraham Maslow, di ba? Nag-state nga ang gitawag ang necesidad sa tao, ang shelter niya, ang food niya, ang tubig. Yes, of course, pero sa spiritual, initanan, tandaan naton ang tagiya si ni Diyos. Paaka naton ng Ginoo. Amen. That is the Word of God says. Amen. Kagdayon, ikatatlo, magabarog ta kag aton i-continue sa sunod Sunday. Siya do kataas ang exposition sa Matthew chapter 6 verse 33. Ingon pa diri sa ikatatlo. In this polluted concept of life, meaning ang aton manggod huna-huna, grabe na ka-contaminated kayo. Ang tuod manggod nga pollution, hindi sa environment. Amen? Ang tuod nga pollution, hindi ning hangin nga rin sa aton palibot nga musiling ka, grabe na ka-polluted karon no? Yes, tuod bitaw na. Pero abi mo lang sa pagkatinuod, ang pollutions nag-start sa mind. Amen? Because in this polluted concept of life, we are trying to exploit the resources or the material wealth, but actually, we are under the grip of His stringent laws. Amen? Way ta kahibalo nga kita tanan idalom ta sa kagustuhan kag pagbuot sa Dios. Amen ba? Way kita may mahimo. Kay nganuman, siling pa sa 1 Samuel chapter 2 verse 7, naho na to ni basa, ang Ginoo mo ay magbuot kinsay himuong yang dato o kinsay iyang himuong pobre. Bikin say nagmahay dire. We are under His stringent laws.
Amen? Nga na. Siling ka, nganong wala man ko natao sa ilan ni Benjamin Netanyahu nga pamilya, ha? Nga na. Oh. Praise God. We are under His stringent laws. Mabito na nga igsuon ko. Baliko na to na. Bisanano pa ang aton pagpaningkamot sa sini nga kalibutan. Tong yambal ni Solomon sa Ecclesiastes. Grabe ang imong kahago. Pero kung pagbuot na sa Dios nga kuhaon ka, way ka may mahimo. Amo na nga sulti na kon sang Friday, ang health naton is very unpredictable. Hindi ka pwede nga mo kaingon, sa gikaon ni mo na. May mga tao nga way pugong-pugong kaon, pero way man. Oh, may food supplement pa gani. Diba? Siling ang iban, siguro, way ka exercise, nanobra na ganin ng iban sa lakaw. Yan na. Namiko na ganin ang mga tudlo sa linatanay. Ang mga tudlo sa linatanay, doluyan na ganin na. Hindi gini mo mahatagan og konklusyon. Subong sina kay ang iban gani do Christopher Columbus na. Ingan na. Mabito na nga may worship dire na bang kalibutan suruyon kasi lingko iya man ni Christopher Columbus nga kanta. Nadayon. Kadua dayon kadagatan sa lumoy kung naapil pa sila ang mga nagkompresor, ha. Di ba? So ako na to, way kita may mahimo. Amo na gani sulti na ko na. Abi nyo lang, kita blessed kayo ta. Blessed kayo ta. Inang mga blessings nga gihatag sa aton sa Ginoo. Kinahanglan kay balota mag-appreciate sa gagmay man o sa dagko nga butang. Kaya ako ka-experiensya ko. Ini bang may gibatsyag ka na? Hindi na nimo kwintahon ang imong magasto, ang imong hunahuna basta kay maayo ka lang. Hindi ka nakabalo magkwenta. Pero ini bang way ka magibatsyag kadasig sa aton magkwenta. To na. Pero pangutan-an ninyo ining mga nakaagi na. Ilas nunong pangutan-a. Hindi ka na magunahuna pila ang nagasto. Hindi ka na magunahuna ang imo no mahuna-huna. Maayo lang ko. Brad boy, pangutan-an ninyo kay nakaagi po ni. Hindi ka na magunahuna. Nga aron nga kita makamaota mag-appreciate sa gagmay kag sa dagko nga panalangin. Kag baliko naton amo ni masugot ta kag sa dili, we are under the grip of His stringent laws. Amen? Amo nang state ni Solomon sa Psalm 127. Amen? Kawang lamang ang inyong paghago, kawang lamang ang inyong pagmatag sayo, aron ka mo mabuhi. Meaning, everything will turn to useless kay nganuman we are under all His stringent laws. Way kita may mahimo. Amo na nga ngaton sigurohon ang tag-iya. Amen ba? Amo ning sigurohon naton. Kay nga man ang iya nga gitawag presensya ara ang katagbawan, ara ang kalipay, ara ang kalinaw kag labaw sa tanan, ara ang imong panginahanglan. Kay sa presensya sa Dios iya tagbawon sa mga promisa nga halin sa iya. Pakpaka na to ng Ginoo. Let us worship God. Ginoo, nagapasalamat kami sa sining nga kabuntagon. Ang imo mga mensahe nga gihatag sa amon, Ginoo. Imo kami giparimain diin kami gikan. Imo kami giparimain, Ginoo,
kinsa ang pinakaimportante sa kabuhi namon. Imo kami gipa-remind Ginoo, hallelujah, nga ang amon Ginoo Dios, hallelujah, gihalinan ikaw. Imo kami gipa-remind Ginoo nga ang amon Ginoo Dios responsibilidad amo ang pagpangita sa imong presensya Ginoo, kay ang imong promisa nagaingon ikaw og kinitanan nga mga butang igadugang ra nimo Ginoo. Gani Ginoo, nagapasalamat kami sa sini nga mga pulong. Kagabay pa nga makabuhi namon, dili ang amon kabuhi o Dios wala nagadepende sa panalangin, wala nagadepende sa source sa sini nga kalibutan, kundi ang amon kabuhi nagadepende sa tag-iya nga mao ikaw. Gani salamat Ginoo. Hallelujah. Simbahon ka namon, awitan ka namon sa sini nga kabuntagon no Dios. Hallelujah. Thank you Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you for your promises, God. Sa'yo maasa, kaibigang tapat at sandigan. Hallelujah. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglayin ko'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Hallelujah. Thank you for your promises. Hallelujah. That you broke, Lord God. Hallelujah. Ato ni kayo ang Panginoon. Now to Him that is able to keep you from falling and to present your faultless before their presence with exceeding joy, with the wise God, glory and majesty, dominion and power, both now and forever. In the mighty name of the Father, the Son, and the blessed Holy Spirit. Makatod na sa grupo naton, umugyapon ang mga young people na lalaki